Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, Sagot Kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on Facebook. At tayo po ay kasalukuyang nagte-test broadcast sa Signal Channel 19. Sa lahat po ng Signal subscribers, ang True FM, mapapanood nyo na po yan sa Channel 19. Direk, hanggang ngayon ba? Nagbote-test broadcast pa ba tayo? Test broadcast pa rin. Tuloy-tuloy na yan, diba? Hindi na, yan lang po. Medyo testing lang, pero tuloy-tuloy nyo na po kaming mapapanood sa Channel 19. Again, sa lahat po ng Signal subscribers. Kaya sa Signal na po kayo. At ngayong araw po ng Martes ay katuwang po natin ang PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office. Sila po ang makakasama natin sa loob ng 1 oras at kamakailan lamang po ay pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos o itinalaga po ang bagong chairman ng Board of Directors ng PCSO, si Chairman Felix Reyes. Makikikwentuhan po tayo sa kanya sa ating programa. Ano nga ba ang kanyang mga plano sa kanyang bagong posisyon sa PCSO? At kung may nais po kayong idulog, itutulay po namin kayo sa ahensya. Kaya maaari po kayong sumali sa ating discussion. Ang ating question of the day, anong tulong ho ba ang kailangan nyo sa PCSO? Mayroon po silang assistance for medical treatments, may free medicines po, outpatient services, at maging medical at dental missions. Kung may gusto po kayong i-share, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. I-share nyo na rin po sa amin, ano? Isa ho ba rin kayo sa mga natulungan na ng PCSO? Post nyo lamang po sa ating live stream at mamaya po'y babasahin natin yan isa-isa. Kung may nais po kayong itanong, maaari po kayong diretsong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, 8631-5788 or sa 8631-6674. At live po dito sa studio, tayo po ay mapalad na makakasama po natin ang bagong upong chairman po ng PCSO Board of Directors, Attorney Felix Reyes. Magandang hapon po sa inyo, Chairman. Thank you for coming to the studio. Magandang hapon din, Miss Cheryl, at syempre sa iyong napakaraming taga-subaybay na iyong programa. At bilang napakalaking karangalan ko ang iyong maging panauhin sa programang ito. Ayan po. Salamat po. Sabi ko nga magkapit-bahay lang naman tayo. Isang po. tumbling lang, nandito na po. Po. Kabilang sa Shaw Boulevard lang po kasi ang main office po ng PCSO. Okay, bago po tayo pumunta sa bagong posisyon nyo po, Chairman, I understand na you are a retired judge. Bigyan nyo nga po kami ng a little background para makilala po kayo ng mga kababayan natin. Totoo po, ako ay naging presiding RTC judge ng RTC Marikina Branch 272. Ako po ay nanungkulan bilang hukom na nabanggit na sangay ng mga 16 na taon. Ako din ho ay 2 termino na nanungkulan bilang presidente ng Philippine Judges Association. Ito po ang samahan po ng lahat po ng mga RTC judges nationwide. At ako nga po ay nag-avail ng optional retirement noong pong October of 2021. Okay. At akala ko po ay patuloy na yung aking buhay bilang isang retirado. Pero muli po tayo ay tinawag upang maging muli ay maglingkod sa ating pong pamahalaan. Opo. Buti hindi po kayo humindi. Hindi ko po maihindihan ang ating pong mahal na GM. Opo, kailan ho kayo pumasok sa PCSO, naging bahagi ng PCSO? Kasi hindi naman po ito yung kapapasok nyo. Dati po kayong director, one of the board of directors. Ako po ay na-appoint bilang member ng board ng PCSO noong pong November 14 of 2022. Okay. At yun nga po, ako po ay nanungkulan bilang director hanggang sa ako nga po ay na-appoint o napili bilang maging chairman po ng aming pong board. Okay. So at least nakapagpahinga po kayo ng kaunti doon sa retirement nyo, 2021. Medyo kaunti yung panahon ay nalasab ko ang buhay retirado.
Estado. Ano po ang kaibahan ngayon? Yung po, pag ikaw po ay director, siguro po very light lang naman po siguro yung yung trabaho, pero this time chairman na po ang hinahawakan yung posisyon. Paano po nag-iba ito at hindi ho ba kayo nanibago? At tunay po na bilang isang direktor ay kinakailangan na kami of course ay attend ng aming board meeting kung saan ay aming tinatalakay sapagkat ang PCSO board, ito ang governing body ng aming ahensya. Kaya at oras na meron kaming board meeting, tinatalakay namin ang anumang mga mahalagang bagay na of course, na may kinalaman sa pagpapatakbo ng aming pong ahensya. Ilan po ang board of directors kasama sa board of Ang directors? board of directors po ng PCSO ay 5. Ang isa nga po ay chairman at ang isa po ay ang general manager at mayroon pong 3 regular member of the board. 5 At po si bali. Miss Imelda. Tama po ba ako? Si Imelda Papin po ay nag-assume na po itong Martes pala. Opo. So parang lumabas, siya po ang pumalit sa inyong iniwan na posisyon. Ganun na nga po ang nangyari. Okay. Pag po chairman, okay, ano na po ang kaibahan po ngayon na chairman na po kayo, ano ang mga plano po ninyo? Paano po ba ang role ng chairman? Ang chairman po is the one in charge of policy making, Ayan na. At siya rin po ang nagpi-preside sa mga board meeting, So tungkulin po ng isang chairman na bigyan ng mga pointers ang mga members of the board para na sa ganun po ay magkaroon ng masiglang talakayan sa mga importanteng tinatalakay po during po ng board, At tayo naman ng mga policy na yun na yun nga po pamumunuan ng chairman at kung ito naman po ay mapagkasunduan ng board, ito naman po ang i-implement ng general manager na siya naman pong in charge sa operation ng aming pong ahensya. So, tama lang po, you are very qualified, especially that you are a lawyer po. Totoo po at akin naman Isa masasabi. I'm sure isa yan po sa qualification na tinignan nila sa inyo para po mapili kayong biglang bagong chairman po. Marahil ay isa nga pong PCSO. bagay yon, kanila pong bigyang halaga, yung pong aking mahabang karanasan na bilang abogado at ako po naging prosecutor Opo. din at naging hukom nga po at dahil ako nga lamang po ang tumatayong bilang isang abogado lamang ng aming board at napakarami naman po ng mga legal issue, maraming mga contract review ay kaya nagagamit ko ang akin mahabang karanasan pagdating ho dyan. Marami rin ho kaming mga legal dispute na amin hong dinatnan at Disyembre, Sure. yan At ho patuloy na nagkakaroon po. oo nga po, patuloy na nagkakaroon pa ng mga usaping legal. Opo. Bakit po para lang po mabigyan natin ng background yung ating mga listeners and viewers, bakit po nagkaroon ng pagbabago sa leadership po ng PCSO? Sino ba dating PCSO chairman po? Chairman? Ang dapat po naming chairman ay si dati rin pong congressman at governor ng Quirino, si Juni Cuba. Alright po. At tapos bumaba na po siya sa pwesto at kayo po ang bagong kapalit. Ganun na nga Tama po ang nangyari. Ayan. So, ngayon po ay ano po ang plano sa PCSO? Paano pa po natin mas papalawakin yung mga matutulungan natin, pero kailangan maraming kita ang PCSO. Kasi doon po kayo dumidepende, di ba? Doon po sa kinikita ng PCSO para kung gaano karaming pwedeng matutulungan. Totoo po yon at alam po naman natin na tanging ang PCSO lamang ang binigyan ng mandato ng ating Estado na magsagawa po ng mga loterya. At kabila naman po nito ay kami rin po ang binibigyan ng mandato upang magbigay ng tulong lalong higit na may mga kinalaman sa mga health o mga medical assistance. So kaya nga po ay amin pong pinaplano, kami naman po ay malakas ang aming ugnayan ngayon ni GM na amin pa pong madagdagan yung pong aming mga palaro at ganun din po yung aming pong mga betting platform. Yung pong iloto ay isa pong napakahalaga na ating mapahintulutan sapagkat kagaya ko ng ating masamang karanasan noong pandemic ay halos na paralize
ang Yes. pagbibenta ng loto ng amin hong ahensya at nawalan ho ng kita. Ano ho? Ngayon, kung bumalik ho ang masamang karanasang iyon, ay handa na rin ho ang PCSO sapagkat meron na nga ho tayong iloto na kung saan po ang ating pong mga bettors ay makakataya na sa pamamagitan ng cellphone. Nag-iisip pa rin ho kami ng mga iba't iba pang betting platform, kagaya ho, posible sa mga kiosk, sa mga convenience store, at din ho yan sa paggamit ng mga POS na pwede ho itong mobile at pwede rin ho itong sa mga sari-sari store. Ano na po ba? Kamusta po ang performance ng iloto? Though nasa testing stage pa lamang po naman tayo, ano po? Patapos na rin po yata ang yung pong test run period. Test run. At actually ho ay nagsagawa na rin ho kami ng bidding ho ayon ho sa ating Republic Act 9184 at meron na rin hong nanalo. Kaya ho marahil ho sa pagdating ho ng buwan ng July ay amin na ho itong opisyal na mapapasimulan. Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion with the new chairman of PCSO. Sabi nga po ni chairman ay patuloy pa rin at susubukan nilang mas palakihin pa ang kita or mas marami pang nagtitiwala at tataya po sa ating loto dahil nga po dito nanggagaling yung mga ipinantutulong po ng PCSO. Hindi lamang po yan sa mga medical mission or dun sa mga hospital bills na inilalapit po natin. May iba't ibang programa pa rin sila. Nandiyan po yung pagbibigay ng yung patient transport vehicles, ano po. At ano po ba ang target natin this year? Yung hindi ko alam kung tama akong naaalala si GM Robles, parang ang gusto niya sana ang plano po ng PCSO ay kung kakayanin na hanggang maka-round 2, makapagbigay ng tigda-2 bawat LGU. Tama po ba yun? Alam ko po na nabanggit na po ng aming butihing GM na pipilitin po na bago po bumaba ang ating pong mahal na Pangulo, ay ang lahat po ng mga munisipyo at mga lungsod ay mabigyan at least ng tigi-tigisa. At yung nga rin ho, kanya laging sinasabi, ayusin nyo lamang ang maintenance ng mga patient transport vehicle na aming ibibigay sa inyo. Baka kayo ay pala rin na magkaroon pa ng ikalawa. Oo, mahalaga na nakikita na naaalagaan at na-maintain. At ngayon din po ay nagsimula na rin po kami ng procurement, yung pong Sea Ambulance. Sapagkat marami rin po kaming natatanggap na request, lalo po yung ating pong mga island provinces o island municipalities na mas kailangan po nila ay ang Sea Ambulance sa paghahatid po ng ating mga kababayang may sakit para dalhin po sa malapit na ospital. Paano po yung Sea Ambulance? Hindi ko lamang po mabanggit ang tunay na detalye. Opo. So, ito po ay di siya pong transportation na dadaan po sa ating mga karagatan Opo. ng paghahatid po ng mga pasyente. Kasi kayang sasakyan yun? Speedboat? Motorboat? Speedboat ba yun? Masyado yatang mahal yung speedboat siguro. Para nga po siguro marahil ay ganun po ang magiging kayarian po nitong Sea Ambulance. Totoo rin naman po. Ako po ay, kami po sa aming foundation, sa Alagang Kapatid Foundation, we go around and there are really areas, islands, na talagang hindi na lang, kamamatayan na po ng pasyente talaga dahil yung pagbiyahe pa lamang, talagang challenge na po. Mayroon man silang maliit na ospital, wala naman pong laman or minsan hindi talaga kaya, depende po sa sitwasyon ng pasyente. So maganda po na isa po ito sa kinoconsider na gusto pong maging proyekto po ng PCSO, Sa Chairman. kasalukuyan po ay meron na po kaming 5 Sea Ambulance na on process na po na amin pong pinoprocure. Okay. O mga kapatid, baka po kayo may gustong idulog, si Chairman na mismo ang nandito po sa ating programa. Paaabot po natin sa kanya. Maaari po kayong mag-post sa ating live stream kung may mga concern po kayo or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, katuwang ang PCSO.
Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, ano pong tulong ang kailangan nyo mula sa PCSO? Post po kayo sa ating live stream or tawag po kayo sa ating tanungan na hotlines at mamaya po ay tutugunan po yan mismo ng bagong chairman po ng PCSO. Kasama pa rin natin PCSO Board of Directors Chairman Attorney Felix Reyes. Okay, Chairman, ano po yung appointment, ang inyo pong appointment ay nagkataon sa gitna po ng mga issue sa PCSO. Sanay na po siguro kayo kasi nakakailang taon na rin ho kayo, no? Paano nyo ho ina-address ito? Especially na sabi nyo nga, kailangan the whole board of directors will have to discuss this. Ano po? Kagaya, simulan ko po dun sa Lotto discrepancies. Lotto discrepancies. Kung ang tinutukoy po ninyo ay yung pong winner Oo. na sinasabi nilang binigyan namin ng kasuotan at medyo poor editing daw. Pero alam ho naman natin na kami ho sa PCSO ay talagang pinangangalagaan namin ang seguridad ng mga tumatama sa amin. Kaya nga ho, talagang as much as possible, ay amin nung itinatago ang identity. Dangan nga ho lamang at bilang isa naman ho sa requirement ng ating commission ng audit, dapat naman ho ay may picture din ho yung nanalo upang patunayan naman na talagang may nanalo. At nangyari din ho minsan na meron hong nanalo na natakluban nga ho yung kanyang mukha, pero nakilala ho siya sa pamamagitan ho ng kanyang kasuotan nung araw na yon. Kaya't ito nga hong inedit ho na itong nanalo, ay di amin nung pinagbigyan ang kanyang kahilingan na pati ang kanyang kasuotan ay baguhin. Pero hindi naman ho siguro yun ang issue eh. Ang issue doon amin bang natulungan yung nanalo na maitago yung kanyang identity? Sapagat alam naman ho natin, seguridad ho ang atin hong ibinibigay sa nananalo sa ganitong kaparaanan. May ilan po mga mambabatas na sinasabi, kailangan ipinapakilala or i-divulge po yung pagkakakilanlan para talagang sabihin na talagang totoo itong nanalong ito. Pwede po ba yun? Kasi depende po ba yun dun sa tao or talagang nakalagay po sa batas na hindi dapat? Wala naman hong malinaw na batas. Pero practical reason ho. Kung ikaw ho ba ay nanalo, ibo-broadcast mo ba? Ipapakilala mo ba Hindi sa po, buong? ako mawawala Ay, na di lang. ho ba? Ayun nga, dadami ho ang inyong kamag-anak, dadami ho ang mangungutang sa inyo. Bukod ho doon, at syempre, marami rin ho mga kabalitaan na kayo ho, baka ililista kayo doon sa magiging posibleng biktima ng kidnapping for ransom. Atin hong tunay na pinangangalagaan at hindi ho namin lubos na maunawaan. Ano ho ba ang tunay na dahilan kung bakit kinakailangang ilantad natin ang mga nananalo? Yung ba ay dahil sa wala silang tiwala sa PCSO na kung talagang may nananalo, napakahabang panahon na lagi hong inaakusahan ang PCSO ng tungkol ho diyan. Pero wala naman hong isang ebidensya na nagpapatunay na talagang wala hong tumatama at kami ay may pinalalabas na tumatama. Wala naman hong ganung pangyayaring napatunayan na. Pagdating naman po dun sa concern sa iloto, hindi po natin may kakaila na marami po ang nag-iisip na baka po may nangyayaring korupsyon. Gaano po ka-transparent ang PCSO, lalo na pagdating, sabi nyo nga po, may nanalo na pong bidder, tama po ba ho? Totoo po. Bilang amin naman ng katugunan sa mga pagdududa na napakaraming tao, lalong higit ito nga sisimulan namin ng iloto, amin nung napagpasihan na marahil kukuha naman ho kami ng parang third-party audit na ang magiging trabaho naman ho nito, lahat ho ng gagawin ng aming iloto provider, ito naman ho sila parang naka-picture out sa kanila. At sila naman ho magagarantiya sa amin na ang lahat ng activities na gagawin ng iloto provider ayun ho ay nasa sa ayon sa amin hong mga hinihiling sa kanila. Kagaya marahil halimbawa, kasi sila yung magre-remit ng revenue, tama ba yung revenue na i-remit sa amin? Yung sasabihin nila mga number of winners, yun ho. So magkakaroon ho kami ng third party audit na sila ho ang sasagot
nasa kasiguruhan na talagang ang magiging aktibidades po ng aming pong provider ay talagang yun ho ang nasa sang-ayon sa kagustuhan ng amin hong ahensya. Paano po makakatulong ang pagkakaroon ng iloto kasi po ang concern din ng mga may mga sarili po silang outlets ng loto ay baka kumain sa kanilang kita. Marahil ay may katotohanan po ang kanila pong kinatatakutan na yan. Pero alam naman ho natin, kahit nga ho yung Jollibee, nung nag-grab naman ho, hindi naman ho humila ang pagbibenta ng kanilang branch. Pero ito ho ay layunin namin at ito naman ho ay dala ho ng ating modern technology na bakit naman ho tayo magsesettle doon sa paglalaban ng manual, nauso na yung atin ho mga washing machine. Para hong ganun ho yun At ito ho ay tunay na magtataas ho ng revenue ng PCSO. Kaya nga ho, bukod nga ho dito, nag-iisip pa kami ng ibang betting platform. At yan naman ho, marahil ay totoo ho na may mga maapektuhan ho na yun ho mga may-ari ho ng mga lotto outlet. Pero isipin din naman ho nila, kung kami ho magkakaroon ng online betting, lalaki ho ang kita at ang kapalit naman ho nito ay marami ho tayong mamamayan na makakatanggap ho ng mga tulong medikal at kung ano-ano pa man hong tulong na ibinibigay ho ng PCSO. At pipilitin din ho namin na yun ang ating mga kababayan nasa malalayong lugar para hindi naman ho tayo akusahan na parang yung mga narito lamang sa malalapit ng central office ng PCSO ang nahatiran ng tulong. Pipilitin ho natin na yun ang nasa malalayong lugar, malalayong probinsya ay atin hong higit na atin hong pararatingan ng tulong sapagkat alam ho natin na narito sa malalayong lugar ang lubos na nangangailangan ng tulong ng PCSO. At mas malaki din po yung jackpot. Di po ba? Pag mas maraming nagbe-bet. Kailan ba mauulit, Chairman, yung 500 million ba yon nung Christmas? Oo. Opo, yun po ay aming Blockbuster ginawa siguro yun, namin promotion noong pong Kapaskuhan. Yeah. At yan nga po, talagang dinumog po kami ng napakaraming bettors. At yan naman ho, sa pagtatapos ho ng aming promo na yon, ang PCS ho ay kumita pa ho ng 800 million. At sasamantalin ko na rin ho ang pagkakataong ito sapagkat may pagplano na rin ho kami na i-launch ang isa pa hong variant ng Lotto na amin nung tatawaging Lotto Bilyonaryo, kung saan po ang initial pot po nito ay 1 billion pesos sa taya pong 100 pesos. Kailan po yan? Amin pong pipilitin na ito ay amin pong ma-launch sa amin pong ang 90th anniversary pagdating po ng buwan ng October. Ayun. So, pinaplansya na po. Opo. Tingnan natin kung sino yung unang magiging bilyonaryo. Pero ang bet ay 100 pesos. 100 pesos po. Per ticket. Opo. Pero ganun pa rin po yung number. 6. Tama ba? 6. 6 pa rin po. Siyempre, dadami lamang po ang numero ang kanilang pagpipilian. Ang mechanics po nito, pipili po sila ng 5 numero sa 70 numbers. At yung pong pang-6 na numero na tinatawag namin billion ball ay pipiliin po ninyo yung isang iyon sa 26 naman pong numero. Okay. Interesting. Pero hintayin natin. Pinaplansya pa naman po, Chairman. So, yan, mga kapatid, ilan lamang po yan sa mga bagong mga programa po sa PCSO. Again, for every bet po that we do, ay part of that. Ilang percent ulit, Chairman, goes to charity? 30% po ang pumupunta po sa charity. Kaya po't lagi naming sinasabi sa inyong bawat taya ay kay nagkakawang gawa. At speaking of kawang gawa, isa po sa mga natulungan ng PCSO, kasama po natin sa linya ng telepono mula po sa Caloocan, si Miss Lita. Hi, Miss Lita! Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po. Salamat po for joining us. Ano po ba ang inyong diagnosis? Ano po ba ang naitulong ng PCSO? Kwentuhan nyo nga po kami, Miss Lita. I was diagnosed with endometrial cancer stage 3. Opo. Tapos kailangan ko pong mag-undergo ng chemotherapy for 6 sessions. Lumapit po kami sa PCSO
para po sa gamot, sa chemo drug. Magkano po ba ang chemo ngayon, Miss Lita? Umaabot po siya ng 50 plus. Magkano po? Sorry. 50,000. 50,000. Iba pa po yung gamot doon? Kasama na po yung gamot doon, pati hospital bill. Oo. Alright. Okay po. So, Ayun po. sabi nga po naalala ko po, sabi nga po ng PCSO, kahit anuman yung naipon mo, naitabi mo, pag talagang hinamong ka sa buhay, minsan masasaid ka. Ganun po ba nangyari, Miss Lita? Kaya dumulog po tayo sa PCSO? Opo, ma'am. Kinailangan na po talagang lumapit para makatulong po sa amin. Oho. Kasi masyado pong mabigat yung gamutan ng cancer patient. Opo. Opo. Ano po ang Ayan. ano po ang naitulong ng PCSO po sa inyo? Yung gamot po, lumapit po ako para sa gamot, para makamenos man lang sa gastusin namin. So, Tapos, go ahead, ma'am. so far, nung lumapit po ako sa PCSO, bilis naman po sila umaksyon, binigay po lahat ng requirements, and then nung kompleto ko po lahat ng requirements, bumalik po ako sa PCSO, nabigyan naman po ako ng approval para makakuha po ng gamot. Kung saan man nila ako ni-refer. Opo. Kasi I understand, pagdating po sa mga gamot, kunwari po kagaya niyan sa chemo drugs, parang di po ba isa sa mga requirement para sa kaalaman na rin po ng mga listeners natin, ay parang may quotation na kailangan, sa Yes, different ma'am. suppliers. Yes, ma'am. Tatlong company po. Ayun. Tatlong drug company, nahingi ka ng quotation sa kanila, isa-isa, and then kung meron man available na gamot, yun po, ibabalik sa PCSO, and then kung ano po yung i-approve nila doon, kung anong company yung na-approve nila, pupunta po ako doon para mag-claim po ng gamot at wala na po akong binayaran. Magkano rin po yung gamot, ma'am? Yung gamot, umabot din siya ng parang 20 plus. 20 plus thousand, lalo na kung 6 na cycle. Sa isang cycle po ba, isang gamot lang ang kailangan? Hindi po, iba-iba. Okay. Yung balance sa akin po, 2 gamot yun eh. Oh, alright. Malaking bagay po talaga yung tulong ng PCSO. Kamusta ka na po, Miss Lita? Alam nyo po, ang PCSO, alam ko po, naging expert na ako kasi tinatanungan po ako ng mga tao every 3 weeks, pag po chemo ang kailangan, ay pwede pong dumulog ulit. Yes, ma'am. Totoo po yan. Kamusta ka po ngayon? Nakapang-ilang cycle ka na po? Actually, nakapang-4 na cycle na po ako. Okay naman po ako. Oh, praise God. Patuloy po kaming magdadasal na malagpasan nyo po yan. Kapit Opo. lang, laban lang po, Miss Lita. Yes po, ma'am. Marami pong salamat sa inyong oras. Salamat And din po. thank you for sharing your story. Ayun po mga kapatid, kasi siguro po bulk of humingi po ng tulong po ba sa PCSO, siguro po diabetic at saka mga nagdadialysis at saka nagkikimo, Chairman? Opo, yun nga po ang mga bahagi ng amin ng tulong na binibigyan po namin ng assistance, yung pong ating po mga kababayan na nag-undergo ng dialysis. At ito nga po, kagaya ng kaso po ni Aling Lita, yung pong chemotherapy. Opo. At yan naman ho, ay kanilamang hong kumpletuhin po yung mga requirement. Actually, ang sabi ko nga po, baka if we can still make simple the requirements, ay atin ang pilitin na maging simple. At kung maaari, wag na nating papuntahin personal. Napakaganda na ho ng ating communication, at siguro kako ay lalo pa natin padaliin. Tutulong din lang tayo, ay atin ang pagandahin. Baka pwede po dun sa mga hospitals kung saan po sila nagkikimo, diretso na po sa kanila kunin din yung gamot. Para Isa hindi po na yan sa pinipick up, baka opo. something that you could
At Discuss. nasabi ko na rin ho ito, marahil ay kami po ay makikipag-ugnayan sa ating pong kalihim na Department of Health. Nang sa ganun po ay yung pong aming pong guarantee letter ay lubos na kilalanin ng mga private hospital sa ating pong buong kapuluan. Sapagkat yun nga po, hindi naman po kaagad kami magpapadala ng cash o ang aming pong pinapadala Guarantee ay yung letter. guarantee letter. Opo. Pero sana po ay lubos na kilalanin sapagkat mayroon po kaming masamang balitang nakararating na marami po, na may mga ilan po tayo mga pribadong hospital na hindi po kinikilala yung pong guarantee letter na ini-issue po ng PCSO. Mga kapatid, baka may gusto po kayong idulog. Mag-break lang po kami ng kaunti sa ating pagbabalik. May makakakwentuhan po tayo na isa pa pong natulungan ng PCSO. Kung may gusto po kayong idulog, mag-post po kayo sa live stream or tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, katuwang ang PCSO. Oras natin mga kapatid, 4:45 ng hapon. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim, and we're joined by PCSO Board of Directors Chairman Attorney Felix Reyes. At this point, Chairman, kasama po natin isa pang natulungan ng PCSO, si Paul Arcega. Hi, Paul! Hello po. Hi, Paul. Anong nangyari Good sa'yo, afternoon Paul? Kwentuhan mo kami. Opo, ito po, nag-bloated po yung katawan ko. Kasi may barado daw po yung heart, Okay. sabi ng doktor. Yes po. And inoperahan yung pa ako kasi nagkomplikasyon na po kasi sa heart kidney. Mhm. Yes, ma'am. Opo, yun po. Anong tulong ang inilapit mo sa PCSO? Ayun nga sa hospital bill po ng hospital. Yung bill po kasi mataas masyado kasi inabot din po eh. Mhm. Natulungan ka naman. Yes po, ma'am. Oh, that's good to know. Nakalabas ka na ba ng ospital? Opo, ma'am. Nakalabas na po. Eh, Nung May 21 po. anong bilin sa'yo ng doktor? Sundin po lahat po ng mga pagkain na bawal. Kasi sa heart, lalo na po sa heart po kasi yung problem. Oo. Opo. Sana sinusunod mo na, Paul. Opo. Sinusunod ko naman po sa mga pagkain lahat. Pati yung mga gamot po na binili nila. Oo. Alright. That's good to know. Sana hindi ka na ma-ospital ulit. Pero nandito kasama natin ang PCSO. Baka may mensahe ka sa kanila. Sir, maraming salamat po sa malaking natulong niyo po sa, lalo na po sa bill ko po sa hospital. Mhm. Alright, Paul. Maraming Opo. salamat. Pagaling Thank you ka. po. Ayun po. Ayun, si Paul Arcega na nagka-problema po sa kanyang paa. Ayun, hospital bills, malaking malaking chunk ng charity po ng PCSO na pupunta sa hospital bills. Opo, yan po ang malaking bahagi ng tulong na naibigay po ng PCSO, yung pong para po sa hospitalization. Gaano po ba kadalas? Hindi naman as much as possible, of course, we don't want to ask help, di ba? Yung kaya mo talagang mabayaran yung bills. Pero, tuwing po bang sakaling mauulit, ay pwede pong humingi ulit? Or meron po yung prescription period po na every 3 months lang pwede sanang humingi ng tulong? Wala naman po kaming Pagdating sa hospital revision bills. Pagdating sa hospital bill, ano? Basta ma-comply yung requirement, pero siyempre, alam naman ho natin na talagang yung pagpapahospital ay hindi naman magkakaroon kayo ng lubos na kalunasan sa isa pa rin yung confinement, ano? Talagang pagkaho grabe, talagang minsan kayo magpapabalik-balik at nangangahulugan na pabalik-balik din ho ang mga kagastusan na inyong mararanasan. Kaya kami naman ho, hanggat kaya namin, ay paulit-ulit din ho kami tutulong. Ayun. So, ang naintindihan ko po mga kapatid, kasi may mga nagtatanong din na tumutulong, every time po manghingi sila sa hospital for hospital bills, lagi ko sinasabi, hintayin natin pag i-release na sila sa ospital. Minsan kasi, sa unang, kunwari, aabutin pala ng 2 weeks, sa first week,
ay humingi na sila ng tulong, nakapagbigay na ang PCSO, hindi na po kayo makakahingi ulit ng tulong pag i-release na po yung patient. So, kailangan lagi the final billing para din sa evaluation, mas ma-maximize nyo po yung maibibigay na tulong sa inyo ng PCSO. So, pwede po one single filing lang po sa isa per confinement. Pero kung may new confinement po, pwede kayo ulit humingi ng tulong. Ayun. Pwede na rin akong spokesperson ng PCSO Maraming chairman. salamat po. Nasa kabilang istasyon pa po ako. Nakakatuwang ko na po ang PCSO, si Doc. Hi, Doc Larry Cedro. Si Doc Larry Doc Cedro. Larry. Naku, during yung administration pa, sabi ko, ang dami na naming administrasyon na pinagdaanan. So, ganun po mga kapatid. And you'll be able to see all the requirements sa website naman po ng PCSO para hindi na po kayo magpabalik-balik sa katulad nga po ni sinabi ni Chairman. And ang isa daw sa gagawin nyo po, i-check nyo po ay kung paano pa mas mapapadali or masisimplify yung Totoo po yan. yung mga requirements. We'll try to revisit our existing requirements at kung amin nga mababawasan at magiging simple ang aming po mga requirement, gagawin po namin yan. May isa pa po tayong caller mula po sa Quezon City. Kasama po natin si Miss Lolit Corpuz. Hi, Miss Lolit. Hello po. Hi, magandang hapon po. Ano pong may paglilingkod namin? Magandang hapon po. Tatanong ko lang po sana si Chairman Reyes. Kasi po hingi po sana ko ng tulong kasi ooperahan po yung anak ko sa paa. Ang mga kailangan po siya ng metal. Although meron naman po siyang health card, Opo. pero yung po kasing metal na gagamitin sa kanya, hindi po kasi covered. Aha. Pwede Opo. po ba yun? Paano po ba ang magiging sistema? Pwede po rin ba? Pwede yun, Chairman. Diba? Meron hong bukod na requirement po, yan ang kagaya ng mga kason tulad ng inyong anak na kinakailangan lagyan ho ng bakal. Ang akin hong pagkakaalam ay isa ho din nga ho sa requirement marahil ay yun hong quotation from three suppliers. Three suppliers. Dumulog po kayo sa amin hong ahensya at umasa ho kayo na kami ho ay tutulong para ho sa kagalingan na inyong anak. Miss Lolit, ganito po. Huwag niyo pong ibababa yung telepono. Since isa po kayo sa caller at nandito si Chairman, we will directly connect you sa charity po. Miss Lynn, no? I-endorse po namin kayo para mas mapadali po yung inyo pong salamat pagdadaanan na proseso. Someone will guide you for the requirements. Chairman, bibigay ko na lang kay Louie, kay Miss Louie. Opo. Ayan. Hi, Louie. Thank you so much. Opo. Huwag niyo pong ibababa. I will endorse you. I need your contact number po para diretso na po kayong makipag-coordinate po sa charity po ng PCSO at paki-mention na lang po na isa po kayo sa Chairman in-endorse ni Chairman Reyes. Sige po. Iaantayin po namin Miss Lolit. ang inyong pong pagpunta sa aming pong ahensya. Ayan, Miss Lolit. Yes, Ayun po. Reyes. Kailan po ba ang surgery ng anak nyo? Ito pong June, actually. Kaya lang di pa kami makapatigil dahil nga po naghahanap pa kami ng ano. Sige po. Opo. Ito na pong June. Opo. Si Susan po will coordinate with you para po mas madali po tayo ma-process Sige po. po, mag-aantay lang po ako dito sa line. Alright. Susan? Alright. Okay. Thank you, Miss Lolit. Salamat po. Ayan. Para po naman sa mga netizens natin, ito, basahin ko, Chairman, si Mike De La Cruz, paano po ba maka-avail ng tulong medikal? Need po ba pumunta sa PCSO headquarters po sa Maynila? Depende po kung nasaan po kayong lugar. Karamihan po kasi, Chairman, akala nila dito sa main lang pwedeng humingi ng tulong. So, sa mga other offices po, regional offices po ng PCSO? Marami hong kaparaanan ng paglapit ho ng tulong sa amin hong tanggapan. Wag ho niyong paniwalaan na kailangan niyo pang pumunta dito po sa central office. Pwede ho kayong dumaan sa amin po mga branch offices at doon po ninyo
idulog ang inyong pong mga kahilingan, ano. Ganun din po, napakarami po nating mga public hospital na kung saan po ay yung pong meron pong malasakit center. Ito pong malasakit center, ito po ay funded ng PCSO. At yun ho mga taon na tumutulong sa inyo dyan, yan ho ay PCSO din po ang nagpapasweldo. Kami ho ay may balakin ho, aming i-relaunch at marahil ay lalo pa namin palalakihin ang pagbibigay serbisyo na lalapit ho kayo sa malasakit center. Ano po? At yun nga ho ay dahil nga po sa meron na tayong modern technology pagdating po sa communication, ay yun nga po, we will try na sa pamamagitan, although meron na kami existing online na kung saan kayo ay makakahingi ng tulong online, siguro dadagdagan pa namin ang mga ibang kaparaanan, paggamit nga po ng ating modern technology and communication, kung saan po pwedeng makadirekta po sila ng paghingi ng tulong dito po sa central office. Alam niyo mga kapatid, malaking bagay po yung Malasakit Center. Ito po ay nilaunch katuwang po doon sa ating Universal Healthcare Law. Tama po ba? Kaya malaking budget ng PCSO na pupunta sa ating Universal Healthcare Law. Opo, yan po ay nasa ilalim ng batas kung na nagkuhan nga po sa Universal Healthcare. At may ilang porsyento nga po ng aming pong kinikita ay automatikong ibinibigay namin sa PhilHealth, yun nga po, upang kanila namang ipatupad yung Universal Healthcare. Kaiba po ito sa amin pong pondong binibigay naman sa Malasakit Center. At nandun po, pag kayo po yung nag-charity patient, if you choose to be charity patient, ay zero balance po, zero billing. Lalo sa mga government hospital. So, tignan nyo po palagi yung Malasakit Center para po hindi kayo namumroblema. Kasi yung iba hindi lang po alam talaga na may ganoon po tayong ipinatutupad. Kung charity patient po kayo at kayo po yung na-qualify, wala po kayong kailangang bayaran po sa mga government hospitals under charity as long as you're a charity patient. Kaya nga po amin pong pinaplano na amin pong i-relaunch na sa ganun po ay labis na maunawaan ng ating pong mga kababayan at amin pong pipilitin na lalo pang mapalawak ang kaparaanan kung paano kami magkakapaghatid ng serbisyo medikal sa ating pong mga kababayan na kinakailangan ng tulong. Ang may kaibahan lang, Mike, pag dito sa NCR, Metro Manila, ang paghingi ng tulong ay online. Pero the rest po, pwede kayo mag-walk-in sa mga regional offices. Sa amin po mga branch offices. Ay, branch offices po. Ayan, si Laila Mendez, magkano po ba ang pwedeng mahinging tulong? Nagkikimo po kasi ang kapatid ko, baka pwede pong makahingi ng tulong. Laila, hindi natin masabi yung exact amount, but usually they sponsor per cycle. At katulad po ng sinabi ko, every 3 weeks ay pwedeng humingi ng tulong. Pwedeng makahingi ng isang cycle, maximum of 6 cycles in a year yata. Pero mabigyan ka ng 1, 2 cycles, 'di ba, ng PCSO, malaking bagay na 'yon. Just check yung website nila, nandoon po yung mga requirements, pero paano kaya, Laila? Oo, nandun makikita mo naman yan lahat 'di ba, Chairman? Nandun po. Oo, para siguradong kompleto kagad pag nag-submit po kayo ng requirements, hindi na kayo pabalik-balik. Si Miles Sanchez, pwede po kayang magpa-check up ng libre sa PCSO? Yes! May lab test po ba na pwede like CBC? May mga lab test ba? Hindi ko sure yung lab test, pero meron po kayo every day sa PCSO main office. Mayroon po silang clinic po na may mga experts po dyan. May araw na may cardiologist, neurologist, dentista po, may libreng bunot. Dito lamang po kayo pumunta sa may Shaw Boulevard, sa may PCSO. Makikita nyo po, hindi nyo po mamimisa sa laki ng PCSO na nakalagay po. At yan po ay kasama rin po sa amin po mga announcement kung sila po ay manunood ng amin pong draw. Ayun, manood kayo ng draw every maraming beses yan. Tatlong beses po. Yung pong 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. po. At doon din, ina-announce na rin kung saan po yung, saan kayo makakapunta ng libreng check-up. Might as well take advantage, mga kapatid. All you need to bring, ID. Yun lang, ganun lang po kasimple ang bibit-bitin po ninyo.
Opo, tama po yun. At sasamantalahin ko na rin ho Opo. ang pagkakataon pong ito sapagkat bilang pakikiisa sa pagdiriwang po natin bukas ng ika-126 na Philippine Independence, yung pong draw mamayang 658 ay ang jackpot po namin ay 126 million. Wow! Ay, talaga pong sinadya? Amin ho napagpasyahan Nagkataon, na Oo. oo, amin ho bilang pakikiisa sa celebration po tomorrow. Okay. Kailan po mamayang gabi? Mamaya pong gabi, ang bola po ng 658. 658, 126 million po ang jackpot. Roll. Tataya na tayo. Tumataya po ako naman din sa loto, Salamat po. Chairman. Hindi man pa pinapalad, okay lamang. Nakakatulong naman Tama po po yan yun. sa mga Tama po yun. nangangailangan. Nanalo ako minsan 5 numbers. Pero mga 20 years ago, 10 pesos pa yung bet. Tama po. Nagsimula po sa 10 pesos po ang 12. benta. Akala ng mga katrabaho ko para ako nanalo ng jackpot. Napunta rin po sa pakain lahat. Pero it's okay. Ang sarap po ng pakiramdam. Nanalo pa ako 5 numbers. Sayang. Isang numero na lang. Anyway, naku, 4:59 na. Naku, wala na po tayong oras. Chairman Reyes, salamat po for coming to the studio. Siguro po, huling mensahe sa ating mga listeners. Ako po ang lubos na magpapasalamat sa pangalan po ng ahensyang PCSO ay napakalaking bagay po ng inyong pagtulong po sa PCSO sa paggamit po ng inyong programa o inyong pong palatuntunan. At kung meron po naman dudulog na mga nangangailangan po ng tulong sa inyong pong programa, ay wag po kayo mag-atubili na i-refer po ninyo sa aming pong tanggapan. At ang akin po namang panawagan sa ating mga kababayan ay atin hong tangkilikin po ang aming pong mga produkto. At sapagkat pag ito ho ay amin hong mapapataas ang amin hong revenue, ay lubos ho naming mapaparami ang amin hong mga beneficiary. Noong nakaraan taon ay more or less 300,000 ang aming natulungan, pero sabi ko nga, konti pa yun kung ikukumpara sa dami ng ating population. So labis ho naming pagbubutihin ang amin ng pagbibigay serbisyo nang sa gayon ho ay marami ang matulungan, lalong higit po yung pong nasa malalayong lugar. Again, mga kapatid, tonight, 6:58 draw, 126 million po. So, kung gusto nyo pong tumaya na po kayo. Chairman, marami pong salamat. Maraming salamat po, Miss Cheryl. At dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Magsama-sama po tayo ulit bukas, alas 4 ng hapon, dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita!